Ang pagtakbo, hindi po yung sa eleksyon yung literal na pagtakbo. Bilang isang pisikal na ehersisyo ay wala naman sigurong kasing puro. Ilpawang katawan at bahagi ng katawan lamang ang gamit mo. Habang ikaw ay humahagibi sa hangin. Bilang simbolo naman ng buhay, ang pagtakbo ay tinuturuan tayo na hamunin ang ating mga sarili. Na itulak ang ating mga katawan at isipan sa mga hangganang hindi natin inakalang kaya pala natin. Pero mga kapatid, sa ating kwento sa araw na ito, isang binatilyo na si Jepoy na kahit galing sa mahirap na pamilya ay diretso lamang ang tingin sa isang maningning na kinabukasan. Sa kanyang sipag at tiyaga. Hindi siya magiging bilyonaryo agad. Pero ibig sabihin natin, ganyan sipag at tiyaga at bilang isang atleta para sa kanyang eskwelahan, etong si Jepoy ay nakadepende sa kanyang dalawang mabibilis na mga paa. Hanggang isang araw, etong si Jepoy ay biglang hahamunin ng buhay sa isang napakalupit na paraan. Kung ano po yan mga kapatid, atin pong pakinggan at simulan sa Sana Lord sa oras sa 10:09 ang isang kwentong magbibigay ng inspirasyon sa inyo. Ano man ang estado mo sa buhay. Ito na po. Sabay-sabay nating isigaw ang dulang pinamagatang Takbo, Jepoy, takbo. Sa signal ko, Jepoy, tumakbo ka na. Kailangan makuha mong 100-meter dash na mas mabilis ngayon kaysa dati mong record. Yes, Coach! Alright. Position. In 3, 2, 1! Kumusta, Coach? 20 seconds. Big improvement na. Considering na ang Philippine record ay around 10 seconds lang sa men's division. Kaya ko yan, Coach! With dedication and practice, Jepoy, you can do it. Kung nagawa ng mga atletang Pinoy, magagawa mo rin. Salamat, Coach. O sige, mag-stretching exercise ka muna. Susunod nating practice ay 400-meter dash. At ang relay race, endurance naman ang labanan sa relay. Yes, Coach. Pagbubutihin ko po. Jepoy! Hi! Tapos na practice nyo? Ay, oo. Bukas ulit. Tuwing umaga kasi yun. After lunch ang classes ko. Hanggang 6 p.m. Naku, mahirap siguro maging atleta, no? Mahirap in the sense na kailangang balansehin mong pag-aaral pati ng performance bilang athlete. Pero scholar ka naman bilang atleta. Ang laking bagay nun, di ba? Oo naman, Lara. Wala nang binabayarang tuition ng parents ko. Pero tulad ng sinabi ko kanina, kailangan ma-maintain ko pa rin ang grades ko. Hindi pwedeng puro pasang awa na marka. Alam mo na. Tama naman yun eh. So may klase ka pa? Isang oras na break pa. 4 o'clock pa yung susunod kong klase. Tara, merienda tayo. Ako taya. Nakakahiya naman, Lara. Hindi, okay lang. Naiintindihan kita, Jepoy. May extra naman akong pera para manlibre. Kung wala naman, hindi naman kita yayayain, di ba? Sige na, tara na. Sige. Dito lang pala kayong dalawa. Gian! Saan ka galing, tol? Absent ka kanina. Rinaktis ko magpatakbo ng motorsiklo. Teka, ibig mo sabihin, ibinili ka na ng parents mo ng motor? Oo naman. Ako pa ba? Hindi sila nakakatanggi sa akin eh. Grabe, spoiled ka talaga. Iba talaga pag anak mayaman, no? Hindi naman, Lara. Kailangan ko rin naman yung motor eh. Pampasok sa school para, ano mo na, hindi na ako magbabas o MRT. Sus, pampoporma mo lang yan eh. Ikaw talaga.
Yung ba tingin mo sa akin? Puro lang forma? Bakit? Hindi pa ba? Baka ikumpara mo na naman ako sa barkada nating to. Bukod sa scholar na, atleta pa. Naku, ako na naman nakita nito. O, totoo naman Marami kang fans dito sa school. Mabilis ka kasing tumakbo. Kailangan. Kasi doon nakasalalay ang pagiging scholar ko. Kung hindi ko bibilisan ng takbo, mangungulelat ako sa pambansang palaro. Paano ako mapapasali sa international competition, tol? Oo nga naman. Kaya ikaw, total may bago ka namang motor, ikaw naman libre. Uy, teka. Malapit na pala yung susunod kong klase. Mayon ko na muna kayo, ha? Eh, teka, paano yung libre ni Gian? Kung nandito pa siya ng 7 o'clock ng gabi, pwede niya tayong ilibre ng dinner. Sige, game. G na G ako riyan. Okay, sige. Tama itong kulay ng leather para sa sapatos na pinaplano kong iregalo kay Jeffoy. Hindi ko man siya mabilan ng magandang running shoes dahil libong halaga nun. Babawi naman ako sa sapatos na pang-eskwela ng anak ko. Sisiguruhin ko matibay at magtatagal para sa buong taon. At saka ko siya igagawa ulit ng bagong pares. Ay, nako. Salamat, nakauwi na rin. Hoy, Ana, pawis na pawis ka. Nako, Arturo. Hindi mo ba ramdam ang init sa labas? Ay, mabuti pa uminom ka muna ng tubig at baka kumapano ka. Ay, mabuti pa nga. Alam mo, Arturo, Ano? pinakyaw ng suki ko ang biko, yung kalahating bilao. Oh. Kaya kalahati na lang ang nilako ko. Heto, nakauwi ako ng mas maaga at nakabili na rin ako ng lulutuin kong ulam. Pinakbet at ang pampalasa ko ay pritong daing. Bako. Ay, masarap yun, di ba? Alam mo namang bawal sa akin na maalat Ibababad ko muna sa tubig ang daing para mawala ang alat. O sige na, tutuloy na ako sa loob ha. Ay teka, kanino bang sapatos yung ginagawa mo? Ito. Sa anak ni Lusing. 2 pares ito Magkaiba ng kulay. Mas makakabura daw siya kung sa akin magpapagawa. Paano ang sukat ng paa? Binigyan naman niya ako ng pattern. Yung drawing ng panong bata. Marunong naman ako magtansya Nilagyan ko ng konting allowance o space para hindi naman lapat na lapat sa paa. Kundi sasakit lang ang paano magsusuot nito sapatos. Ay, trabaho mo yan at ikaw nakakaalam ng dapat. Kaya, Siyempre. sige na, tapusin mo na yan at magluluto naman ako ng hapunan natin. Siya. Ang ganda ng tunog ng motorsiklo ko, di ba? Mabilis ka siguro mag-drive. Hindi Nagsasani pa ako, Lara. Alam mo, tol, swerte mo talaga sa parents mo. Baka kung humingi ka ng kotse, ibili ka rin nila. Saka ng kotse, pag-graduate na tayo. Nak, may long-term goal. Siyempre naman. Corporate work ang plano ko, kaya dapat nakatsikot ako. Teka, kakapit ako kay Jeffoy. Oh, bakit Lara? Lumalakas ang hangin Uy, hindi naman yabang yun Siyempre, mangangarap na rin lang tayo, di taasan na natin. Oo nga, agree ako kay Gian. Salamat, Jeffoy Paano? Kain muna tayo bago umuwi. Oo nga pala, treat naman tayo ni Gian. Pero huwag tayo magtagal Traffic Mas matatagalan ng pag-uwi ko. Baka mapagalitan pa ako ni Mami. Ihahatid na lang kita. Kaya anong ginagawa nitong motor ko? Uy, paano naman ako? Kaya mo namang sumabit sa jeep, di ba? Oo nga, Jeffoy. Next time ka na umangkas. Tara, dito na lang tayo kumain sa malapit na fast food para hindi na tayo mapagod maghanap ng lugar. Okay. Kahit saan, okay sa akin Total, ikaw naman ang taya. Ana, ilang taon pa ba sa college ang scholar natin? 2 taon pa, Arturo. Sabaw. Nagpakulo ako ng noodles. Nilagyan ko ng itlog. Hindi ko na hinalo lahat ng mga pampalasa para hindi umalat, Tama. Sige, ipagsalin mo ko sa mangkok. Sige. Yan. Tama na. Yan. Nice Ay, na. malaking tulong ang pagiging atleta ni Jeffoy sa track and field. Dahil sa mabilis at galing niyang tumakbo, naging scholar pa siya. Kanina pa ba magmamana ang batang yan? Sarap pa. Init ng sabaw. Ay, aber, kanino nga ang nagmana? Ay, hindi sa'yo.
Sa'yo, ikaw naman ang atleta sa ating dalawa. Sino bang araw-araw naglalako ng kakanin? Kilo-kilometro ang nilalakad habang nagtitinda at lakad pa rin pa uwi. Bay, syempre ikaw. Baw nga ako sa'yo eh. Mahal na mahal kita. Ay naku, tigilan mo nga ako, Arturo. Puro kakalokohan. Parang artista yung delivery, di ba? Baw ako sa'yo. Sige na, kumain ka rin. Masarap ang niluto mong gulay. Ha? Ito, oh. Oh, yan. Sige, kain lang. Ay, sandali. Bakit wala pa si Jepoy? Ay, hindi ko rin alam. Hayaan mo, pagsasabihan ko yun pag-uwi. Ngayon lang siya ginabi Oo nga eh. Bakit kaya ano? Nandito na po ako. Uy! Oh, Nay, Tay. O yata ang pinag-uusapan nyo Ako, talagang ikaw. O bakit ngayon ka lang? Nanlibre po yung kaibigan ko, kaya nakapaghapunan na po ako. ba? Hindi ka nakakain? Masarap ang gulay na niluto ng nanay mo, oh. Okay lang, Tay. Maya-maya na po, pag nagutom muli ako. Ay, sige, ikaw ang bahala. Ay, kumusta ang practice, anak? Okay naman, Nay. Sabi po ni Coach, bumibilis po yung pagtakbo ko. Pero hindi ko pa rin pumabreak yung record ng Philippines eh. Ay, naku, tong batang to. Huwag kang magmadali. Kaya mo yan. Tama ang nanay mo. Anak, ang importante, laging ibigay mo yung best mo, ha? Para manatili kang atleta at scholar. Opo, Tatay. Oh. Lagi ko naman pong binibigay yung best ko. Yan. Ay, sige, magpahinga ka muna. Ipagtatabi na lang kita ng gulay. Salamat po, Nay. Maiwan ko muna po kayo. Sige. Hello? Gian? Bakit? Tol, Sabado ngayon. Sama ka sa amin. Naku, Tol. Sorry, kailangan mag-review. Midterms ko sa Lunes eh. Bira naman to. Paminsan-minsan lang lumabas eh. Sige na, lumabas ka naman ng bahay. Sorry, Tol. Next time na lang. Hindi ko kasi pwedeng pabayaan yung academics ko eh. Hindi pwedeng bumaba ang grades ko. Promise, next time, sasama ako. Basta matapos ang midterm sa amin. Lara, nandito ka na naman sa track oval. Oo. Practice kasi ni Jepoy, nanonood ako. Yun iba na yan ha. Kaba, barkada lang. Siyempre, support system. Magbabarkada tayo, di ba? Oo naman. Teka, nasaan na ba siya? Ayun. Diyan sa mga nakailerang atleta na yan. Nasaan siya? Nasaan? Tingnan mo. Ha? Doon sa may, pangatlo sa may dulo. Ayun, 400-meter dash na pinapractice nila. Go, Jepoy! Go! Uy, yung puso ka na tumakbo ni Jepoy, oh. Tulin, oh. Galing! Grabe. Ang galing mo! Tingnan natin si Jepoy. Sige. Nice one, man! Sige, husay mo na, tol! Salamat, Gian. Lara, Galing! Kanina pa ako nanonood ng practice nyo eh. nakita mo akong nadapa? Hindi totoo yan. Walang nadapa sa inyo eh. Kanina pa kaya ako dito. Joke lang. Oh, tapos na kayo? Tara, bili tayo malabing na sago. May isa pa akong takbo eh. Balik sa 100-meter dash. Bago ang break ko for today. Ay, sayang naman. Okay, sige. Magkita na lang tayo mamaya pag uwian na. Sige, Lara. Susunduin siya ng kuya niya. Kaya pwede ka sumabay sa akin ngayon. Joyride tayo, Jepoy. Anong joyride? Oo, joyride. Ride ka lang. Tapos, kahit saan tayo makarating. Kahit mabusan ka ng gas? Oo, magkakarga tayo bago maubos. Okay, sige. Tignan ko pagkatapos ng klase ko today. Okay, yan. Ayos. Oh, galing mo sa practice, ha? Punta na kami ni Lara sa klase namin, ha? Okay. Salamat, Tol. Lara! Bye! Ang paalala ko sa inyong lahat, mga atleta kayo, kailangan disiplinado. Hindi lang dito sa oval kung saan tayo nagpa-practice. Kahit sa personal nyong buhay. Walang magbibisyo, alak, sigarilyo. Big no. Vape, bawal din. Naiintindihan nyo? Oh, yes, Coach. Opo. Lalo na ang illegal drugs. Kahit ilihim nyo, makikita yan sa test kapag nag-undergo kayo ng test. Bago ang isang event. Yes, Coach. Yes, Coach. Wala kami nun. Opo, Coach. Naiintindihan namin. Bakit pa ulit-ulit ang paalala ko?
Siyempre dahil gusto kong walang makasira sa karera nyo, sa mga pangarap nyo. Salamat, Coach! Salamat po. 3 buwan mula ngayon, lalaban ulit tayo sa palarong pambansa. Manalo matalo, ang mahalaga ibigay natin ang the best, okay? Okay, Coach! Kapag may nakapansin sa inyo at kung alokin kayo na isama sa national team, papayagan naman kayo sa skwelang ito. Basta magsabi lang kayo at gagawa natin ang paraan. Kung paano ito ma-accommodate sa schedule nyo. Yun! Thank you, Coach! Salamat, Coach, ha. Thank you. Bawat pagkatalo may dahilan. Ibig sabihin, inihahanda lang kayo sa mas matindi at magandang laban. Kaya pag natalo, magpasalamat pa rin dahil may bago tayong natutunan. Opo. Salamat, Coach! Thank you. Pero syempre, dapat ang goal natin palagi, manalo. Maipanalo ang pangalan ng ating university. Go, team! Go, 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 go! Ipanalo natin ito! Gian! Ang saya sumakay sa motor mo, Tol! Sabi sa'yo eh. Kaya palagi sa akin nagpapatid si Lara. Kaya lang eh. Tol, pinauwi na ako ng maaga ni nanay. Ha? Tulungan ko raw maghalo ng lulutuin yung ube halaya. May order kasi. Ganun ba? Eh paano tong road trip natin? Next time na. Uwi na muna ako dyan. Okay, sige. Sinabi mo eh. Diretso pa ba tayo? Sabihin mo kung liliko ako ng kaliwa o kanan, papunta sa inyo. Oo, ayan. Kaliwa na dyan sa eskinita. Kaliwa. Eh, teka, Yan. kasya ba ang motor ko? Oo naman. Malaking eskinita naman yan eh. Kasya nga mga tricycle. Ano ka ba? Nay, malapot na po tong ube. Konting halo pa, Jepoy. Ingatan mong huwag dumikit sa kawali, ha? Opo. Ito na nga po, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahalo ko. Teka, handa ko ng pagsasalina natin. Nay, sarap niyo po talagang magtimpla. Kaya ang daming umu-order sa inyo eh. At yan din ang nagustuhan ng tatay mo sa akin, eh. Ay, nako. Nay. Ang aking mga minatamis. Nay, kapag nakapagtrabaho na po ako, mag-iipon po ako ng puhunan natin. Ay, puhunan para saan? Tatayo tayo ng pwesto para sa mga special na luto mo. Pangalan po nito, Nay, Ana's Delicious Delicacy. Ang haba naman ang pangalan. Eto, Ana's Delicacy. Ay, parang mas gusto ko ang Sweets by Ana. Oo nga, no? Mas may dating, Nay, no? Kung ganun, pagtatayo kita ng tindahan na ang pangalan ay Sweets by Ana. Ay, salamat anak ha. Sana nga matupad yan. Matutupad yan, Nay. Gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ko para sa inyo ni tatay. Ay, sana nga, Jepoy. Teka, tama na yung halo ng halo. Ipatong mo na rito yung kawali. Isasali na natin sa lanera bago pa yan lumamig. Okay, Nay. Tabi lang po. Mainit po to. Oops! Uy! Mainit, Nay. Ingat. Oo, alam ko. Kasya po to sa 10 yanera? Oo, pagkakasyahin natin. Tansyado ko na yan. Alam kong kakasya to sa 10 lanera. Okay po. Isang araw, Nay, may pagmamalaki niyo ako. Makikita niyo rin po ako sa TV, sa social media. May magi-interview po sa akin. Sisikat ako bilang runner. Ay, naniniwala ako sa iyo, Jepoy. Kaya mong gawin ang kahit ano. Talaga, Nay? Oo naman, anak. Proud kami ng tatay mo sa iyo. Aba, proud din po ako sa inyo. Si tatay, ang galing pong sapatero. At ikaw naman, mahusay magluto. Kaya sigurado ako magaling dahil mana ako sa inyo. Kalahati sa'yo, kalahati kay tatay. Lahat ng galing nyo, minana ko. Oo na, pero huwag kang sumimple. Tinitikman mo ang ubi halaya, ha? Isang kutsara lang naman. Sus. Saan mo talaga magluto, Nay? Sa birthday ko, Nay, ha? Ito lang ibibigay ko sa mga kaibigan ko. Basta may pambili tayo ng ingredients, ipagluluto kita. May lakad ang bago
bagong tropa ni Gian. Paanong lakad? Joyride! Sama raw tayo sa Tagaytay. Wow! Ang layo na ng joyride ah! 4 sila kanya-kanyang motor. Paano tayo? Wala tayong motor. Di aangkas tayo. Ako kay Gian, ikaw sa bago niyang tropa. Pwede. Oh, G tayo Go na Oo, go tayo. Pero teka, kailan ba yan? Ngayong Sabado na. Tamang-tama. Tapos yung midterms ko. At wala rin kaming practice ng takbo sa Sabado. Ayan, sama-sama na tayo sa Joyride Huwag ka na magka-cancel. Finally, makakasama na rin ako. Ay, ayun natatanaw ko na si Gian. Ayun na yung bago niyang tropa. Tara, lapitan natin. Para makilala na rin natin yung mga kasama nila. Yan, malapit na yung bahay namin, Gian. Okay, sige. Bababa na kita sa malapit na waiting shed. Oo, sige, dyan na lang ako. Dadaan pa kasi ako kay tatay. Nasa pagawaan siya ng sapatos. May sorpresa daw sa akin. Oh, baka may pa-birthday sa'yo, Ton. Oo nga. Sa makalawa ng birthday ko Ayos, tama-tama. Pagkatapos ng birthday mo, joyride naman natin. Sige. Di ba? O paano? Ha? Dito ka na lang talaga? Oo, Gian. Okay na? Salamat, Tol. Kita tayo sa Sabado. Okay, sige. Ba talaga pag anak mayaman? Madaling nabibili ang mga nagugustuhan. Mukhang sanay na si Gian mag-drive ng motor Makapaglakad na nga. Ano kaya yung sorpresa ni tatay sa akin? Nak, nandito ka na pala. Maupo ka. Tinatapos ko na lang tong takong nitong sapatos Kanino ba yan, tay? Mukhang espesyal Ang kintab-kintab Sa'yo ito Pampasok mo sa school. Pambawi ko dahil hindi naman kita maibili ng magandang rubber shoes. Wow, tay. Ang ganda po nitong sapatos na ginawa niyo. Yun talagang pinili ko ang materyales niya. Hiningi ko sa may-ari nitong pagawaan. Total naman pinagtabasan na. Pwede pa makabuo ng isang pares ng sapatos. Sige, sukat mo. Ay, sakto! Diba? Ilakad mo, sige. Pakiramdaman mo kung komportable. Wow! Ano? Ay, may nilagay ka pang insula. Ang lambot pag itinapak. Sabi naman sa'yo espesyal yan, anak. Kung bibili mo sa labas yan, ako. Pag nalalagyan na yan ng brand, yung tatak, naku, may 3,000 siguro ang benta niya. Salamat, tay. Mukha talaga. Pag kumilos na po yung mga kamay mo, para bumuo ng sapatos, ang ganda talaga ng kinalalabasan. Ito tayo rin. Ito na po yung susuot ko pa uwi. Pagyayabang ko kay nanay. Sige. Teka. Teka muna. Umulan kanina, maputik sa labas. Isimba mo muna yan sa linggo bago mo ipapasok. Sige na nga po. Hintayin ko na rin pong matapos ang oras ng trabaho mo, tay. Para sabay na po tayong umuwi. Tay, salamat Tuwing pasukan, may bago akong sapatos. Ngayon, may extra pares kang binigay sa akin dahil mag-birthday naman ako. Hello? Oh, Lara, bakit? Ano na? Tinatanong ni Gian kung sasama ka raw sa Joyride, yung sa Tagaytay. Sorry, di pa ako nakakapagpaalam kina tatay. Kailan ka pa magpapaalam? Sa Sabado na yun Tumatiming pa ako. Kung gusto mo, pupunta ako sa inyo. Ako na magsasabi sa parents mo. Hindi na. Ako na. Hindi na kailangan yun. Ito naman si Lara, ginagawa mo akong bata Baka kasi kailangan lang talagang may magpaalam para sa'yo. Ako na nga bahala. Magpapaalam din ako. Tsumitsiyempo na ako kay tatay. Okay, promise yan Oo naman. Hindi pwedeng hindi ako sumama sa inyo, no? Okay, sige. Bye-bye. Bye, Lara. See you tomorrow sa school. See you. Uy, Nay, mukhang masarap yung lulutuin mo Alamay na kamoting kahoy to. Gagadgarin ko muna bago pigain at saka ko pakukuluan sa gata. Wow!
Ngayon ka lang ulit nagluto nito, Nay ah. Pahingi ah. May benta lahat ng maluluto mo. Oo na. O, tulungan mo akong gadgarin tong nahiwa kong kamoting kahoy. Opo. Nay. Magpapaalam sana po ako. Ano ba yon? Nagkayayaan po kasi yung barkada eh. Sina Gian po tsaka si Lara. Magjo-joyride po kami sa Sabado. Ano namang yung joyride? Sasakay kayo ng boss? Hindi po, Nay. Magmomotor po kami. Motorsiklo po. Marami kami. Siguro 5 motor. Aangkas po ako kay Gian tapos pupunta po kami sa Tagaytay, mamamasyal. Sakto na, malapit na po yung birthday ko. Nako anak, delikado yung motor. Huwag ka nang sumama. Ay naman. Barkada ko naman yun. Minsan lang naman po kami nagkayayaan eh. Kung magbubus kayo, papayagan kita. Kung magko-commute kayo, okay lang na bigyan kita ng pamasahe. Pero delikado yung motor, Jepoy. Maraming na-aksidente dyan. Nanay naman eh. Responsable naman po si Gian, tsaka sa kanya po ako aangkas. Anak, huwag naman natin sana tong pagtalunan. Ako ang nanay mo. Sana sundin mo na lang ako. Kung ipipilit mong payagan kita, hindi rin ako matatahimik, kaya hindi na lang talaga kita papayagan. Anak, tama ang nanay mo. Delikado talagang motor. Tay, magiging maingat naman po si Gian. Kilala niyo naman siya eh. Noon ko ba po yan kaibigan si Gian tsaka si Lara? Oo, alam ko. Kilala ko nga sila. Pero ang sinasabi namin ng nanay mo, delikado motorsiklo. Pwede maingat magmaneho si Gian, pero ang ibang gumagamit ng kalsada, hindi maingat. Paano kung makasagi kayo? Mapahama ka lang. Oh. Tatay naman eh. Inuunahan niyo naman po, wala pa namang nangyayari. Paano kung wala naman po nangyari? Huwag ka nang sumama, anak. Ha? Mag-practice ka lang ng pagtakbo mo. Mas kailangan mo yun para magkaroon ka ng mas mabilis na record ng pagtakbo sa susunod na pagpapractice nyo ng coach mo. Sabi ni Gian, pwede akong doon matulog sa kanila para bukas. Para maaga kami makabiyahe papuntang Tagaytay. Pasensya na kayo, nanay, tatay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, susuway ako sa gusto nyo. Pero, ngayon lang kasi kami makakapamasyal ng sama-sama. At wala pa akong nakikitang masama na mag-joyride kami. Masyado kayong natatakot. Malaki naman na kami. At alam na naming mag-ingat. Sana hindi magising si nanay at tatay hanggang makalayo ko rito sa bahay. Sabi ni Gian, susundin niya ako sa waiting shed. Doon kami magkikita at sasama niya ako sa bahay nila. Boy, sarap ng tulog mo kagabi ah. Nag-ihilik ka pa. Uy, hindi ako umiilik ha. Sobra ka naman, Gian. Oo, sige na, hindi na. Oh, nandito na pala ang trope. Kape muna tayo bago natin sunduin si Lara. Ha? Okay, Gian. Sige. Okay. Ay, siya nga pala. Jepoy, kay Tommy ka umangkas ha. Oh, bakit? Iangkas ko si Lara eh. Mas komportable siya sa akin. Nahihiyang umangkas sa ibang trope eh. Sige na nga. Kay Tommy na ako aangkas. Okay, walang problema. Ha? Oh, mag-almusal muna tayo bago ang joyride natin. Tara na! Okay. Arturo, gising! Kumising ka! Bakit ba nahanantok pang tao? Si Jeffoy wala sa higaan niya. Maaga sigurong gumising. Pumunta sa coach niya para practice nila ng takbo. Nasa lalagyan ng rubber shoes niya. Hindi siya umalis para tumakbo. Isa lang naman ang pares ng rubber shoes niya eh. Ano?
Teka, saan kaya nagpunta ang batang yun? Tumakas ang anak natin. Baka sumama kina Gian. Pambihira naman. Ano bang pumasok sa kokote ng batang yun? Hindi naman siya dati ganito ah. Ay, ewan ko ba, Arturo? Simula na magkolehiyo, natuto ng mga tuwiran at ngayon, sinuway naman tayo. Mukhang kagabi pa tumakas ang batang yun ah. Teka, Ana. Baka naman nag-iisip tayo na masama. Ano malay natin? Baka naman pinahiram na ibang rubber shoes ni Coach. Baka talaga nasa oval ng school at nagpa-practice tumakbo. Mabuti pa, mag-relax muna tayo, ha? Hintayin nating umuwi si Jepoy. Hindi matigas ang ulo ng anak natin. Naniniwala akong lumabas lang na maagang batang yun para makipagkita sa coach niya at hindi siya tumakas tulad ng iniisip mo. Sa picnic grove, doon muna tayo! Sige! Sunod na kami sa inyo, Gian! Sa picnic grove tayo kakain, ha? Tapos, pupunta natin ang sikat na zoo! Sige! Ana. Oh, Arturo, kumusta? Ba't narito ka na agad? Kala ko tutuloy ka sa paggawa ng sapatos. Hindi ako mapakali. Kahit sinabi kong maaaring tumuloy sa practice si Jepoy, may duda ako sa isip na... Ay, nako. Hindi ako pumasok sa trabaho. Pumunta ako sa university. Pinuntahan ko yung coach niya. Eh, bakit ka malungkot? Taron si Jepoy, di ba? Wala eh. Anong sabi ni coach? Wala rin si coach. Kung wala sila ron, baka nag-practice sa ibang lugar. Hindi, kasi nakausap ko yung professor. Wala raw schedule ngayon si coach. Wala raw pumunta mga atleta ngayon dun sa oval. Walang naka-schedule na practice ang kahit na sino. Arturo, ibig sabihin kaya nito... Maaaring tama ka. Maaaring tumakas si Jepoy at sinuway niya tayo. Saan natin siya hanapin? Naku, ewan ko. Hindi ko alam kung magagalit niya ako o malulungkot sa nangyaring ito eh. Ngayon lang ito ginawa ng anak natin. Ngayon lang niya tayo sinuway. Paano mga tol? Gabi na. Uwi na, ha? Grabe, sarap dito sa Tagaytay. Oo Ang nga. lamig ng panahon, no? Siyempre. Lalo na ngayong padilim na. Tama ka dyan. Oo nga, Gian. Siguro, umuwi na siguro tayo. Baka nag-aalala na sina tatay tsaka si nanay. Naintindihan kita, Jepoy. Gusto mo bang ako na magpaliwanag sa kanila? Hindi. Wag na. Ako na bahala. Sure ka, Jepoy? Pwede ka naman naming samahan pag-uwi mo eh. Support lang kami para hindi ka mapagalitan. Hindi, Lara. Okay na. Ako na lang. Magiging okay rin ako. Kunin natin sila! Uy, wag na! Natatakot na ako eh! Hey! Kung ano, babayakan na ako sa'yo! Sige na, gimakot ka! Hoy! Magminor ka na! Papaligo yung kalsada! Delikado! Magminor ka na, hoy! May masasalubong tayo, bro!
dumating? Bakit nanginginig ang luha mo? Mga pulis, Ana. Kailangan puntahan natin si Jepoy. Bakit inaresto si Jepoy? Hindi. Na-aksidente ang anak natin. Mga pulis ang nagdala sa kanya sa ospital. Hindi totoo yan. Ano, hinahon ka? Kailangan puntahan natin ang anak natin. Tayo na. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Paano siya na-aksidente? Puntahan muna natin siya. Kailangan tayo ng anak natin. Bakit na nangyari, Gian? Namatay yung kasama natin. At si Jepoy. Kasalanan mo to. Ngayon, delikado pa ang lagay ni Jepoy. Birthday na niya eh. Dapat masaya tayo eh. Dapat nagsasaya tayo pero bakit ganito yung nangyari? Lara, hindi ko rin maintindihan. Hindi ko alam. Lara? Mga Gian! Sorry mo! Sorry mo! Ano bang nangyari? Bakit na-aksidente si Jepoy? Anong ginawa niyo sa anak ko? Halingana, hindi po namin ginusto nangyari. Hindi niyo ginusto. Pero tinuruan yung sumaway sa amin si Jepoy. Hindi po. Gusto lang naman po namin magsaya, Alingana eh. Birthday po ni Jepoy. Gusto namin maging special dito sa kanya eh. Tama po si Lara. Wala po kami intensyong ipahamak si Jepoy. Mahal po namin siya bilang kaibigan. Paano na ngayon? Anong kalagayan ng anak namin? Ana, tama na. Saka ko na kayo kakausapin na gusto namin makita muna si Jepoy. Nasaan na siya? Mga Arturo, gusto ko magalit sa inyo pero sa oras na ito, mas mahalaga makita at makausap ko ang aming anak. Naoperahan na si Jepoy. Pero hindi pa rin siya nagigising, Arturo. Ano natin sasabihin sa kanya? Makikita niya rin ang lahat. Malalaman din niya kahit hindi natin sabihin. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi ko tumatanggap. Ana, kailangan maging matibay tayo para sa kanya. Ngayon niya tayo higit na kailangan. Bakit hindi may demanda si Lara at Gian? Sila may kasalanan kung bakit ito nangyari. Ano pa magagawa ng galit? May babalik ba nitong nawala sa ating anak? Si Jepoy ang mahalaga sa ngayon. Kailangan nating tibayan ang loob natin para sa kanya. Nay. Tay. Nasaan mo ko? Jepoy, anak. Salamat nagising ka na. Anak, makinig ka. Na-aksidente ka. Agad kang inoperahan dahil marami ng dugong nawala sa'yo. Sinasalina ka pa ng dugo hanggang ngayon. Bakit po ganitong pakiramdam ko? Parang... Anak. Hindi! Anak. Hindi! Mababa ako! Bakit? Nakabalot po ang binti ko at wala na yung dalawa kong paa! Pinahong ka na. Tay! Ano nangyari? Pinapangukot po ba ako? Kisingin niyo ako, Nay! Tay! Jepoy, tama na, anak. Yan ang pinakamabuti para mailigtas ka. Kailangang operahan ka. Nadurog ko mga buto mo sa paa. At maraming dugo na wala sa'yo. Kailangan opera ka agad para mailigtas ka. Bakit ba ako nabuhay? Sana namatay na lang ako! Jepoy, huwag mong sabihin yan. Isipin mong mararamdaman namin ang tatay mo kung nawala ka. Masasaktan kayo, alam ko. Pero inay, hindi ba mas masakit ang kalagayan ko? Hindi na ako makakatakbo! Jepoy, anak, alam namin mahalaga sa'yo ang pagtakbo. Pero ako naman ang magtatanong sa'yo. Kung namatay ka sa nangyari aksidente, ano sa palagay mo mararamdaman namin? Higit na mas masakit sa amin. Dahil mawawala ka na lang bigla at maiiwag kami nangungulila. Mas mabuti na namatay ako kaysa ganito, Tay! Anak! Anak, huwag mong sabihin yan. Gusto naming mabuhay ka. Hindi ko makakayanan kung nawala ka. Pero wala na yung mga paa ko! Mga paa ko ginagamit ko sa pagtakbo. Paano na yung mga pangarap ko maging atleta, Nay? Tay!
Paano ba ako mag-compete sa palarong pambansa? Gusto ko makarating sa Olympics. Marami pa akong pangarap. Nag-uumpisa pa lang po sa pangarap ko. Nag-uumpisa pa lang po ako, Nay! Ayaw mo rin kaming makausap ni Gian. Tol, hindi pa katapusan ng lahat. Marami pa tayong pwedeng magawa na magkasama. Hindi na ako makakatakbo. Alam mo bang pakiramdam ng walang paa? Uy. Huwag mong sabihin sa akin, hindi pa katapusan ng mundo, na marami pa akong pwedeng magawa. Ano pang magagawa ng isang inbalido na tulad ko? Buong buhay ko! Pagtakbo ang pinagbuti ko! Sumunod ako sa pagdidisiplina ni Coach dahil gusto kong matuto! Gusto kong maging pinakamabilis na runner! Gusto kong i-break ang Philippine record at pagkatapos, ang world record naman! Minsan akong sumuway sa magulang ko. Pero ganito agad ang kapalit! Nawala ang mga pa ako! Jepoy. Ang tuluyang mawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko! Jepoy, nandito lang kami, ha? Sabihin mo kung paano ka namin... Umalis na kayo! Tol, huwag ka naman ganyan. Hindi niyo ako matutulungan! Walang makakatulong sa akin! Jepoy. Jepoy, gusto ka namin tulungan! Huwag mo naman kaming itaboy, Oo nga. Mahal ka namin, Jepoy! Wala naman may gusto mangyari nito. Walang may gusto! Oo. Pero putol na yung mga paa ko! Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi na mapapalik na wala sa akin. Kasabay na pagkawala ng mga paa ko, gumuho na rin ang mga pangarap ko, Gian! Ayoko nang mabuhay pa! Ano bang silbi ng buhay ko ngayon? Pero hindi na ako makakatakbo. Sige! Sagutin niyo ako! Jepoy. Ano ba silbi na nabubuhay ako? Huwag ka nang sumigaw. Tama na. Sumakapagkaibigan pa ako sa inyo. Ha? Anong silbi ng buhay kung palagi ako rin maiisip araw-araw mga pangarap kong nawasak? Jepoy. Iwan niyo na ako. Makiusap. Ayoko na kayong makita pa. Gian, kailangan may gawin tayo. Hindi pwedeng hayaan na lang nating malulod si Jepoy sa depression. Paano? Hindi ko rin naman dapat gawin eh. Tama naman siya. Putol na yung dalawa niyang paa. Hindi siya makakatakbo kahit na kailan. May naisip ako. Pwede natin siyang tulungang makalakad ulit. Paano? Wala na nga siya mga paa. Basta, tulungan mo kung kausapin ng taong to. Sino? Sino tao? Kapag tinanggap niya yung pakiusap natin, hindi man makakatakbong muli si Jepoy, pwede siyang makalakad ng normal. Imposible yung sinasabi mo. Hindi, wala nang imposible ngayon sa modern Ano science. ba talaga ang ibig mo sabihin? At sino yung taong tinutukoy mo na pwedeng makatulong kay Jepoy? Prosthesis na mga paa? Gusto niyong paggawa ng prosthesis na paa ang kaibigan niyo? Opo, Doc. Sana matulungan niyo po siya. Dati po kasi siyang atleta runner. Opo. Matulungan ko man siya, hindi na siya makakatakbong muli. Yes, makakatayo, makakalakad. Pero yung pagtakbo, it's out of the question. Po? Okay lang po. Ang mahalaga, makatayo siyang muli at makalakad. Doc, wala rin po kaming pera ni Gian para sa prosthesis. Pero ang tanging maiaalok po namin sa inyo, taus-pusong pakiusap na tulungan niyo po yung kaibigan namin.
Narito ka lang pala sa labas. Bakit nakaupo ka rito Ana, at... pinagmamasdan ko itong pares na sapatos na huli kong ginawa para kay Jepoy. Paano pa niya ito may susuot? Arturo, ikaw ang may sabi sa akin. Kailangan maging matatag tayo para kay Jepoy. Asang-asa ako na matutuwa si Jepoy kapag nakita niya itong pares na sapatos na ginawa ko. Ngayon wala na siyang mga paa para may sukat at magamit ang mga ito. Anong trahedya nangyari ito sa ating pamilya? Paano ako magpapakatatag? Sino magulang ang may gustong makita na pahamak ang kanyang anak? Tama na, Arturo. Tama na. Masakit na. Matagal kong kinimkim ang sakit at kabiguan dahil sa sinapit ni Jepoy. Pero hindi ko na kaya. Napakabigat ito sa dibdib na makita. Hindi na kailanman muling makakalakad ang ating anak. Tama na. Sa makalawa, isasama na natin pa uwi si Jepoy. Hindi niya dapat makita na umiiyak tayo at nawawala ng pag-asa. Kailangan tayo ang maging lakas niya. Arturo, tumingin ka sa akin. Tayo ang magiging lakas niya. Tayo ang magiging pag-asa niya. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Kalimutan niyo na ako. Ayoko na kayong makita pa. Jepoy, makinig ka muna. May kasama kami ni Gian. Baka naman pwedeng harapin mo Umalis kami. na kayo. Jepoy, kasama namin si Dr. Rosie. Doktor siya na bahagi na isang foundation na gumagawa ng mga prosthesis. Paa, binti, hita, mga bahagi na katawan na pwedeng gamitan ng prosthesis. Jepoy, ako si Dr. Rosie, ha? Bigyan mo lang ako ng ilang minuto para may paliwanag ang tulong na ibibigay namin sa'yo. Ayoko po. Huwag na po. Wala po kaming ibabayad sa inyo. Makakaalis na po kayo. Well, kaya nga ako narito para ipaliwanag sa'yo na ang foundation na kinabibilangan ko, sila ang sumasagot ng prosthetic limbs na ginagawa namin. At sa request ng mga kaibigan mo, naaprubahan ang prosthesis mo para sa paa. Bakit pa? Hindi na po ako makakatakbo. Hindi pa katapusan ng mundo, Jepoy. Maaring hindi mo matanggap ngayon ang nangyari. Pero minsan may dahilan ng langit kung bakit dumaranas tayo ng matinding pagsubok. Mabait si Dr. Rosie. Please, Jepoy, tanggapin mo na yung tulong nila. Hindi kami titigil ni Lara hanggat hindi ka namin matulungan na makabalik sa pag-aaral. Totoo yan, Jepoy. Tuloy ang scholarship mo. Pupuntahan ka rito ng mga taga-university para mapag-usapan nyo kung paano ka makakapagpatuloy ng college kahit na nangyari to sa'yo. Lara, Gian. Sige na, pumayag ka na sa binibigay ni Dr. Rosie. Nandito talaga siya para sukatan ka sa gagawing prosthesis fit mo. Hindi kaya pagtawanan lang ako ng mga tao kapag nakita nilang prosthesis yung mga paa ko? Bakit naman yan ang iniisip mo, anak? Ang mahalaga, makatayo at makalakad kang muli. Nanay, hindi na po matutupad yung mga pangarap natin. Hindi na ako makakabalik sa pagiging atleta. Tanggap ko na yan, anak. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga, buhay ka at kapiling ka namin ng tatay mo. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa amin ng tatay mo. Nay. Salamat. Tinanggap mo ang alok ni Dr. Rosie. Ire-refer ka rin daw niya sa isang government hospital para kapag naikabit na ang mga paa sa'yo, matutulungan kang makalakad muli. Nay, ayoko pong mabuhay ng ganito. Magiging alaga niyo na lang ako. Nagkakahitad na kayo. Dapat po ako tumutulong sa inyo eh. Huwag mo na kaming alalahanin ng tatay mo. Tandaan mo, Jepoy, mahal ka namin. At habang narito kami sa ibabaw ng mundo,
Hinding-hindi ka namin pababayaan o iiwan. Nay, sorry po. Sorry. Kasalanan ko rin po bakit ito nangyari. Tama na anak, naiintindihan ka namin. Basta ang mahalaga, buhay ka at kapiling namin. Hindi na natin pag-uusapan ang nagawa mong pagsuway sa amin. Sobra-sobra na ang pagdurusa mo. Gusto ko lang tandaan mo, Jepoy, mahal ka namin ng tatay mo. At hindi ka namin pababayaan hanggat narito kami. Nay, salamat po. Lalo akong nagigilty sa nagawa ko. Sana nakinig na lang po ako sa inyo. Sana hindi ko na lang po nagawa yung mga kamalian ngayon. Hindi ko na mahabot yung mga pangarap ko. Napakabigat po nung kapalit ng minsan kong pagsuway. Sana nakinig na lang po ako sa inyo. Tama na, Jepoy. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Narito kami ng tatay mo para mahalin ka at hindi para dagdagan ang pagdurusa mo dahil sa aksidenteng nangyari sa'yo. Ito na ang prosthesis na ginawa namin para sa'yo. Tumulong din ang tatay mo para ang prosthesis na paa maging kasing sukat ng dati mong mga paa. Bakit po kailangang tulad din ng dati ng size ng paa ko? Mang Arturo, ikaw na ang sumagot niyan. Dahil bukod sa iniregalo ko sa'yo, may ginawa pa ako isang pares bago nangyari ang aksidente. Tatay... Sige, ikabit na muna natin ang prosthesis bago mo isukat ang pares ng sapatos, okay? Talaga po bang makakalakad po uli ako gamit tong prosthesis? Oo, Jepoy. Hindi man agad-agad pero tutulungan ka namin. Sige, diyan ka lang sa upuan at ikakabit namin ang prosthesis. Sa simula, medyo masakit to lalo na sa dugtungan ng buto. Pero kapag nasanay ka na, magiging parang normal na ang paglalakad mo. Ayan. At kapag naikabit na yung paa mo, may papakita ako sa iyong surpresa, anak, ha? Ano po yun, tay? Okay. Surpresa nga, hindi ba? Okay. Ito, tapos na. Naikabit na ang prosthesis na pares ng paa. Pwede na ba niyang subukan tumayo, Dok? Sige, lalayan natin siya. Sige po, sige. Dahan-dahan, ha? Yan, anak ko. Nakakapanibago po. Parang matutumba ako. Sandali, wag mong pilitin. Oo. Maupo ka munang muli. Upo daw. May ibibigay ang tatay mo, tsaka tayo sumubok ulit ng bago. Okay? Anak, ha? Eto, tignan mo, ha? Sandali. Ilalabas ko lang sa kauna. Ito. Yan. Ito yung pares ang sapatos na ginawa ko para sa iyo, anak. Tatay, pero wala na po akong mga paa. Mayroon na uli. Ayan na, nakakabit na sa iyo, anak. Tulad yan ang dating size mo sa paa, kaya magagamit mong muli ang mga sapatos na ginawa ni Mang Arturo. Totoo. Salamat po, Doktora Rosie. Ako ang dapat magpasalamat dahil pumayag kang matulungan ka namin. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa amin. Ang makapagbigay ng pag-asa at saya sa mga taong nawalan na ng pag-asa matapos maaksidente. Tama si Doc. Anak, kahit hindi ka man makatakbo ulit, ikaw pa rin ang champion para sa amin ng nanay mo, ha? Tatay! Sige na, huwag ka na umiyak. Tutulungan ka namin makalakad muli, ha? Sinimulan na ni Dr. Rosie ang unang hakbang. Kami naman ngayon ang aalalay sa iyo para magamit mo ang prosthesis na paa. Para makatayo ka at makalakad ka muli, anak, ha? Opo, tatay. Salamat po. Dr. Rosie, salamat po sa ginawa niyo po para sa akin. Jepoy, huwag mong kalilimutan. Hindi akong bayani sa nangyaring ito. Pasalamatan mo ang mga kaibigan mo, sina Gian at si Lara. Hindi sila tumigil na makiusap sa akin hanggang sa nahanapan kita ng sponsor. Kaya naipagawa natin ang iyong prosthesis na mga paa. Opo, Doktora. Tatay, papuntahin niyo po rito sana sina Gian at Lara. Gusto ko po silang pasalamatan. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa masasamang asal na ipinakita ko po sa kanila. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng aksidente. Totoong mga kaibigan ko pa rin sila. Tama ka, anak. Oo. Kaibigan mo sila. Sige,
papapuntahin ko sila rito. Doktora, maraming salamat sa iyo, ha? Walang anuman. Makapagsisimulang muli ang anak ko dahil sa tulong mo. Hindi man siya makatakbo muli, hindi ito kabawasan sa kanyang pagkatao. Siya ang aming atleta at mananatiling champion sa puso naming magkasawa. Salamat, tatay. Salamat po. Doktora, thank you rin po. Ano man, Jepoy. Unti-unti ko na pong natatanggap ang nangyari sa akin. At siguro nga po tama po kayo. May dahilan ng langit kaya ito nangyari sa akin. Kahit na aksidente ako, ito po, buhay pa rin ako. Kailangan patuloy akong lumaban. Hanggang dalhin ako ng Diyos sa totoong layunin ng buhay ko dito sa mundo.